Mampanig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Badong Aratilis po. Dentik na pesting ahento. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? 84 na taong gulang na babae, bedridden, ginahasa, dedo, suspect, lulong sa droga. Ayan na naman tayo. Balik na naman tayo dyan, no? Ganyan talaga pag lumalaga na po. Tandaan nyo, pag may mga kriminal naman na ganyan, lola, ginahasa, dedo, okay. Dumistansya po itong Young Guns dito po sa 4th impeachment complaint. Wala raw silang kinalaman. Yan pong mga krimen dulot ng droga, magbabalik po lahat yan. Yan po yung epekto ng bloodless. Nag-expose po si Mayor Magalong ng Baguio City tungkol po dito sa 777. Di ba? Ang normal po niyan, kung Duterte po ang inakusahan nyo, sasagutin po ng Duterte yan. Pero dahil inakusahan nyo mga congressman, dehin bokiki, aatakihin na lang ng mga BBM supporter si Mayor Magalong. Yun nga po ginawa. Lahat sila ganun, no? Questionin mo si Tulfo, sasagot ng iba, aatakihin yung mga kumu-question sa kanya. Ganyan po sila lahat Iba ang sasagot sa aatakihin yung mga Duterte. Questionin mo yung mga nasan yung pera, aatakihin yung mga Duterte. Lamang daw po sa survey ang pro-impeachment. O yun naman pala Kaso ang impeachment po ay korte, hindi naman po survey. Tsaka hindi po namin alam kung ano yung tinanong nyo sa survey. Ilabas nyo kasi yung tanong sa survey. At tinitiyak ko sa inyo, may panlilin lang dyan sa survey niyan. Okay, yan po mga pag-usapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa informasyon. Kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Ay, ano pala, no? Habol din pala natin. Kumusta ka na? Elrich Sylvester Tulfo. Okay pa ba? Tuloy pa rin ba? Pakapala na lang na mukha? Pag-usapan na natin. Alam niyo po, ito nakakarimarim, no? Lagi ko po itong sinasabi noon. Sabi ko, nung panahon ni Pinoy, ganyan ang mga balita. Lola ni-rape na pagkamalang si Aramina. Adik lang po yung makakaisip ng mga ganong krimen. Nung panahon po ni Pangulong Duterte, nag-war on drugs, marami namatay, kinukundi na po ngayon. Dati pinupuri po siya ng lahat ng politiko. Sino kumukundi na? Mga dilawan. Pero naubos po yung mga dilawan dahil kita nyo naman, napakulong miski yung pinaka maingay na dilawan at that time, si Laila de Lima. Anong kaso? Droga. Ngayon po, laya na lahat. Yung mga kinasuhan ng droga na buhay pa, laya na po. Panahon ni Marcos, na pinagbintangan. Hindi po to yung di umano, no? Pinagbintangan ni Pangulong Duterte na bangag. Hinamon na magpa-drug test para patunayan na hindi siya bangag. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin po. Hindi po kami nag-akusa niyan, dahil po ang intelligence po ng Pangulo mas malawak kaysa sa intelligence nating pangkaraniwan tao.
Ngayon po, pati po yung chief PNP, no? Nagsabi na ang gumagamit ng droga, hindi po adik, kundi nag-extend lang. Eto, baka nag-extend to. Balik na po yan. Mayat-maya po yan. May gahasa, mayat-maya po, may holdapan, yung na-eliminate, kung hindi man totally na-eliminate, siguro 90% o 95% ng mga krimen na yan, hindi na natin nababalitaan nung panahon ni Pangulong Duterte. Nagbabalikan na po ngayon. Biruin nyo, 84 anyos, babaeng bedridden. Ha? Ibig sabihin po yan, hindi na halos nakakakilos. Sino pong matino? O lumabas kayo ngayon, yung mga dapat ngayong panahon na to, no? Sa mga panahon na ito, nagsasalita yung mga katulad nito. Mga katulad ni Laila de Lima, no? Ipagtanggol nyo ngayon, yun ang gahasa. Mga katulad nila Hontivirus, nasa na kayo ngayon? Hindi, ibang balita po yan. Yung Arami na yung lola, noon po yun yung panahon ni Pinoy. Ito po, bedridden. Hindi na po natin kinakailangan. Ang tanong ko sa inyo, justified ba sa tingin ninyo yung war on drugs? Kasi yung kasalukuyang mga politiko, kayo sa Quadcom, sige ngayon yung pagtanggol na hindi karapat-dapat si Tatay Digong na nagsagawa ng war on drugs. Biktima ba yan? Biktima ba yung lalaki na yun, yung nanggahasa? Kawawa, baka kaawaan nyo pa. Bigyan nyo pa ng ayuda. Kawawa naman. Ano masasabi nyo rin? Dapat meron din kayong mga statement eh. Di ba? Kasi yan, ayan no. GMA 7 yan. Hindi po natin. 3 hours ago. GMA 7 na balita yan. Hindi po to chamba-chamba. Ngayon kayo magsalita na inaapi ni Duterte ang mga adiksyonist na yan. Bakit nga ba wala kayong inimbitan ng mga biktima ng adik diyan sa Quadcom? Bakit hindi kayo nag-imbita man lang? Alam nyo, nagbubulahan lang tayo eh. Meron po ba talaga pag bloodless war on drugs? Totoo bang may war on drugs kayo? Noong kinakatay ni Pangulong Duterte yung mga drug lords, yung mga drug pusher, hindi nga tumigil eh. Imagine niyo, sa laki po ng kinikita nila sa droga, they take the risk, no, na wag tumigil. Kahit nga mga nakakulong na eh. Nakakulong na nga. 'Di ba? Meron pa rin silang say sa pagbebenta ng droga. Hindi po sila tumitigil. Ngayon nyo pa na walang ginagawa sa kanila. Wala tayong nababalitaan na napapatay na drug lord, napapatay na tulak, napapatay na pusher. Ngayon pa ba sila titigil? Ang laya-laya na nila. Kaya sa practice po, yan po napakaganda pong pakinggan. Bloodless war on drugs. Pwede pa kayong mag-report ng marami. Gumanda na ang krimen natin. Talagang ano na tayo. Bumababa na ang krimen dahil sa bloodless war on drugs. Imposible po. Noong panahon ni Duterte, shock na shock. Alam niyo, meron lang nabalitaan doon na nagmasaker sa Bulacan. Tahimik ang lahat eh. Bakit may masaker pa rin, di ba? Kasi hindi na tayo sanay. Ngayon, sinasanay na naman tayo unti-unti. Mayat-maya na naman. Tandaan nyo po, yung droga, kakabit po yan ng ibang krimen.
Pag nag-conduct ka ng war on drugs, matik na pati yung ibang krimen bumababa. Krimen ng pagnanakaw, krimen ng mga karumal-dumal tulad ng gahasa at mga pagpatay ng walang dahilan. Okay. Ito pong young guns. Maiba naman tayo. Ito po balita, DWIC. Young guns, black, dumistansya sa sinasabing fourth impeachment complaint na inihain laban kay BP Sara Duterte. Okay. Pansinin niyo po yung mga nag-sponsor ng ibig sabihin, udyok na udyok tong mga young guns, udyok ng udyok tong mga taga-Quadcom, udyok ng udyok to sila Chua, sila Abante, ayan sila Dan Fernandez, yan sila. Wala pala isa sa kanila nag-sponsor ng impeachment laban kay BP Sara. Ba mag-isip-isip kayo sa mga sinusuportahan. Ngayon lang ako nakakita, nagigil kay BP Sara, pero hindi sila nagsampa na impeachment. Dalawa po yan eh. No? Dalawa po yung iniisip ko kung bakit wala ni isa sa Young Guns nag-sponsor ng impeachment, wala ni isa sa Quadcom nag-sponsor. Napunan nyo ba sa Quadcom, yung mga leader nila, meron po bang in-sponsor si Paduano, si Abante, si Dan Fernandez, si Ace Barbers, tsaka isa pa, si Acop. Yan po sa Quadcom, di ba? O kahit si Beatrix. Nag-sponsor ba sila ng impeachment kay BP Sara? Okay. Dito po sa Young Guns, kilala natin yung mga yan, di ba? Si Konggun, ito si Rodriguez, si Suarez, and taga Davao na babae, si yun na nga. Sino pa? Si Alonto. Meron po ba sa kanila nag-sponsor ng impeachment? Dalawa po ang hinala ko kung bakit si Nograles. Dalawa po ang hinala ko kung bakit hindi sila nagsampa o hindi sila nag-sponsor man lang na impeachment. Wala silang nakita talagang impeachable. No? Kung wala silang nakitang impeachable, anong ginawa nila na pagpapasama kay BP Sara? Yun na nga, pagpapasama lang. Gusto lang nilang mag-i-block propaganda si BP Sara. Kasi kung may kaso talaga sila, bakit hindi sila yung nag-sponsor? Ayaw nilang mapahiya dahil wala naman silang kaso eh. Sabi ko nga, 'di ba si Beatrix yung magiging nila dahil siya yung tanging abogado eh. Niloloko nyo lang yung mga taong bayan eh. Pinalalabas ninyo tuwing kayo'y magpe-presko na masamang tao si BP Sara, pero pag panahon ng impeachment, hindi kayo nagsampa na reklamo. Alam mo, Sean Liu, walang nakakaintindi ng mo. Hindi ko maintindihan kung bakit ka pumapasok dito tapos nagko-comment ka ng in-check. Okay, punta na po tayo rito sa isa pa. Nag-ingay po si Magalong, di ba? 777. 7. Ang sabi, ito ang akusasyon ni Magalong. Ito ang kanyang akusasyon. Pag umaattend daw yung mga congressman ng mga yung tawag na nga, Bagoong Pilipinas meron silang tawag yung sa pinangungunahan ni Martin Romualdez. Kaya pala napakaraming congressman na kasama ayon dito kay Magalong, at ang impormasyon niya po
ay very reliable dahil congressman ang ang kanyang informante. Sabi ni Magalong, kada atin 777, 'di ba? Ang 777, 7 milyon, AKAP 7 milyon, Tupad 7 milyon, IX natatanggapin ng mga congressman. Ang linaw ng akusasyon eh. Ilang araw nang inakusa yan ni Magalong. Okay. Ngayon, ang sabi ni Magalong, imbis na sagutin nila yung si Magalong, bakit may 777? Bakit yung mga congressman ay binibigyan ng 777 tuwing umatin? Ang akusasyon nga ni Magalong, nung nalaman nila ng mga congressman na nagbibigay pala tuwing sasama, dumami na ngayon yung kasamang congressman. Ngayon, wala pong sumasagot. Dehin, bukiki lahat. Dehin, bukiki dito sa ginagawa ni Magalong. Okay. Ano ibig sabihin? Wala silang Kung Duterte po yung aakusahan nyo noon, nung panahon po ng si Duterte presidente, pag inakusahan mo si Duterte, papaliwanagan kanya at may balik pa. Ito po, tahimik lang sila sa 777 eh. Pwede naman nila itanggi yan, tapos banat, tsaka sila bumanat. Hindi po nila tinatanggi. Parang, ano ngayon? Ano ngayon? Parang ganun ang dating sa atin, eh, no? Ano ngayon kung namimigay kami ng pera nyo? Ang ginawa ng mga follower ni BBM, mga supporter, siniraan na lang si Magalong. Ito po, pinakita po yung mga si Magalong na habang sila ay namumudmud yung DSWD ng AKAP at saka tong Tupad, may picture. O tapos sasabihin nila, ipokrito si Magalong. Ayan, no? Ito po ang sabi, Mayor Magalong, alam mo na yung AKAP at Tupad sa LGU yan, dumadaan. Dumaan sa kamay mo, Mayor, galing Dole at DSWD. Mukha mo nga nandyan, hindi congressman. Anong pinagsasabi mo ngayon? Ipokrito. Naging ipokrito na. Siyempre, kakalat na naman yan ng mga ututong mga BBM supporter. Tignan nyo po yung wordings ni Mayor Magalong tungkol dito sa Tupad. Ayan ang sabi, oh. Tupad caravan payout. Huwag kayong magpasalamat sa amin. Ang assistance na ito ay hindi galing sa public official. Ito ay galing sa taxes ninyo. Oh. Sinabi ba ni Magalong na may dala-dala akong pera? Bibigyan lahat kayo ay hindi uuwing luhaan. Bibigyan ko kayo ng pera. Pag nanalo pa ako, triple pa. Sinabi ba ni Magalong yun? Hindi. Bakit hindi siya mamimigay ng Tupad Caravan? Budget ng pamahalaan yan. Ibig mo sabihin, porket binanatan ni Magalong yung 777, porket binanatan niya, dapat hindi na siya mamigay? Dapat tanggihan niya yung Tupad? Dapat tanggihan. Bakit niya tatanggihan? Pera nga ng taong bayan yan. Pera nila yan. Anong mali sa ginawa ni Magalong? May proyekto yung DSWD na Tupad. Tiniyak niya na mapupunta sa taong bayan. Kung ang akusasyon nyo sana ganito, may naghanap kayo na namigay yung DSWD ng 10,000, tapos pinasoli ni Mayor Magalong sa opisina niya yung 7,000. Tsaka niyo siya akusahan. Di ba? Wala naman siyang ginagawang mali.
May pera natupad, bakit hindi niya ipamimigay? Eh para sa tao 'yan, galing sa kanila. Hindi po yung tupad po hindi po proyekto ng mga mayor 'yan. Proyekto po 'yan ng national government. Tignan niyo yung akusasyon ni Magalong. Bibigyan sila ng 21 million pag sumama dun sa Bagoong Pilipinas Caravan. Ang layo naman sa sinabi nyo na bakit ikaw mayor. Namigay ka rin ng akap. Bakit ikaw namigay ka rin ng tupad? Bakit hindi siya mamimigay? Sabi niya nga, huwag kayong magpasalamat sa amin. Ang assistant na to hindi galing sa public official. Ito ay galing sa taxes nyo. Local government dapat nga ang mag-a-assist, hindi congressman. Yun nga yung point ni Magalong. Bakit kayo kasama? Kung merong mas nakakakilala sa mga tao ron, yung mayor. Kung naghanap kayo ng katulong, mayor dapat. Wala namang masama sa ginawa ni Magalong. Merong programang tupad, may programang akap. Ibig mo sabihin, hindi siya mamimigay ng pera sa mga taga Baguio? Hindi ko pinagtatanggol dahil hindi ko naman kaano-ano yan. Pero mali yung atake nyo. Ang binibintang sa inyo, nagbibigay ng 21 million kasama yung congressman. Meron na bang tumangging congressman? Sinabi ba nila hindi totoo? Thank you very much kay Justin Chua. Pabuena mano, magpakapik tayo at pakulay tulad ko. Yung congressman halimbawa ng Samar, pag namigay sa Davao, naroon, yun yung gusto niya sabihin. Mga atakdog eh. Ang trabaho nila, isa lang eh. Hindi po sila sumasagot. Naging tagapagtanggol din kami ng Pangulo nung si Duterte, Pangulo ng Pilipinas. Naging tagapagtanggol din po kami. Pero sinasagot muna namin. Anong binabanat? Halimbawa, pinaka-popular nilang banat. Nag-aaksaya ng pera dyan sa Dolomite. Dapat pinambili nila ng bigas. O bakit tayo pati nga bill, may atake yung mga yan. Bakit daw gawa tayo ng gawa ng tulay? Nakakain ba yan tulay? Puta, mukhang paglamol. Di ba? Sinasagot namin yan. Kailangan yung mga tulay, mga sumasagot kami nung tagapagtanggol kami ng presidente. Hindi lang kami umaatake. Sinasagot namin yung mga binabato nyo kay Duterte. Sinasabi nyo, mamamatay tao si Duterte dahil nag-conduct ng war on drugs. Sinasagot namin. Oh, di ba tumahimik sa inyong lugar kung ano yung binato nyo? Puta, kayo atake lang eh. Nasaan yung ano? Saan nyo dinala yung pinagbilhan ng ginto? Si BP Sara may confidential fund. Saan ninyo dinala yung mga pera sa privatization? Si Baste Duterte may confidential fund. Puta, wala kayong sinasagot eh. Panay atake lang ang ginagawa ninyo. Sagutin nyo yung mga tanong ng mga taong bayan. Saan nyo dinala yung 117 billion ng PDIC? Insurance na yun ng bangko. Saan nyo dinala? Ang sasagot nila, si BP Sara hindi meron siyang Mary Grace Piatos. Ano kinalaman ng Mary Grace Piatos sa kinuha ninyong 117 billion? Ano sabi ni Atty. Vic Rodriguez? O, kinukot ko para hindi ako, kasi wala akong alam eh. Ninakaw nyo raw yan. 117 billion. Ninakaw nyo. Pinagbibintangan na kayo magnanakaw, hindi pa kayo sumasagot. Sagutin nyo, ang dami ng mga tanong eh. Kami, nung tagapagtanggol kami ni Duterte, sinasagot namin.
Ang sinasabi nila mamamatay si Duterte, mamamatay. O di sinasagot namin. Natural war on drugs, may patayan. O ngayon, tanungin yung mga tao, nababalitaan nila yung mga ganyang krimen. 84 years old, bedridden, ginahasa ng adik. Wala kayong sasagutin. Wala kayong sinasagot. Panay banat. Erwin Tulfo, Erich Sylvester. Oh, ano ba inaano sa mga kwento, naririnig ko yung kwento ni Erich Sylvester TNT daw siya sa Amerika. Wala kang ibig sabihin, wala kang papeles, tago ka ng tago, di ba? Dolomite, puta sinasagot namin yan. Kaya ayaw nyo ng Dolomite kasi taihan nyo yun. Doon kayo tumatae sa Dolomite. Bantot dun Yan. Si Shell Jokno yata, tumatae dun. Yung mga dilawan na yan. Kiko Pangilinan. Yung mga galit na galit sa Dolomite, tumatae siguro yung mga yan dun. Makakapal ang mukha. Sinasagot namin yan. Kayo wala kayong sinagot. Panay balik. Duterte masamang tao. Sara Duterte magnanakaw. Puta. Magnanakaw kayo na magnanakaw si Sara Duterte. Tignan nyo to. Eto, ganito nila pinalalabas oh. Sabi. Parang si Sara Duterte din, no? Nahuli ng nagnakaw ng pera ng bayan ng bastos at nagbanta pa siya kuno ang biktima. Kasi ito, sagot nila doon. Pati nga mga loyalista, galit din kay Tulfo Pero iboboto nila yan. Nakikigalit lang kunwari. Nahuli daw si Sara Duterte na nagnakaw. Kailan nahuli? Sino nakahuli? Nahuli nyo? Sa imagination nyo. Biruin nyo 125 kung manggigil sila. 117 billion ang nawawala. Ilan daang billion yung magkano ba yung ginto? 100 plus din billion. Hindi po kayo Thank you very much sa mga nagpapakape. Teka, babasahin muna natin nagpakape. Hindi ko mapindot Si Miss Judge, thank you very much sa 125 pesos na pangkape. Ayan. Okay, punta po tayo rito kay Erich Sylvester. Isa sa mga sinasabi niya na hindi makapanipaniwala, kapapakinig ko lang kay galing ako kay kabatas natin. Mahilig mag-play yun ng mga sinasabi ni Tulfo. Sabi ni Tulfo, after ilang taon daw, nakuha niya na dahil sa pagti-TNT niya, nakuha niya na yung mga anak niya, etc. Sabi ni kabatas natin, putya, yung mga legal nga na ang hirap pang kunin, TNP, parang sa kwento ni Tulfo, kahit TNT siya, nakuha niya yung mga kamag-anak niya na dala niya sa Amerika sa pagti-TNT. Ang tindi talaga ng panlilin lang no? Samantalang simple lang naman po yung gusto natin, aminin niya na siya'y nameke. Bawal niya kasing aminin yun na nameke siya ng papeles Kaya 2.5 rito yung panlilin lang Erich Sylvester Tulfo, tumatakbo kang senador. Pag pinalusot ka namin, naging senador ka, ngayon lagi kaming duda sa'yo. Kailan ka nanlilin lang at kailan ka nagsasabi ng totoo at pawang katotohanan lamang. Di ba?
Kailan ka aamin? Ang gusto namin kasing ipaliwanag ni Tulfo, ikaw ba'y nameke ng papeles mo? O nag-assume ka ng ibang tao? Si Eric Sylvester Tulfo ba ay ibang tao? O pineke mo lang yung sarili mo, nagpanggap ka na yan yung pangalan mo? Kaya ka naging US citizen ka ba dahil dun sa inassume mo? Nag-assume ka ba ng pagkatao ng Eric Sylvester? Wala pa po tayo dun sa mga ilan ng asawa mo. Kasi malaking usapin din po yan. Alam niyo po sa ibang bansa, makita ka lang yung mga politiko po ng ibang bansa, machismis ka lang na may iba kang pamilya, iba kang babae, magre-resign na eh. Dito sa atin, pinagmamalaki pa eh. Bakit po? Ayan, mga kababae, kahapon, nakalimutan ko na kung sino yung nag-comment sa inyo. Yung mga taksil sa asawa, hindi dapat pagkatiwalaan yan. Correct. Kaya kaming mga tapat. Sa bagay, hindi naman kami tumatakbo eh. Yun po yung nakakaano eh, yung anong tawag dito? Yun po yung nakakainis eh. Alam mo na nililin lang kaharap-harapan, tapos paawa effect pa. Na kaya niya nagawa yun dahil may binubuhay siyang pamilya. Eh di lahat na po ng mga nagnanakaw, patawarin na natin lahat. Dahil, tignan niyo po, yung mga tulak. Yung mga tulak po, pusher. Ano po sinasabi niya? Napilitan lang naman po kami mag-pusher dahil wala po kaming hanap buhay. Yung kailangan pong pakainin yung anak eh. Di ba? Oh, ano pagkakaiba nun sa'yo? Ano pagkakaiba nun ng krimen nang nameke ka ng papeles na hindi mo pa rin sinasagot? Na gumawa ka o nag-assume ka ng ibang personalidad na hindi mo pa rin kaya hindi totoo na hindi ka nang loko ng Pilipino. Hanggang ngayon, niloloko mo pa rin kami. Ano po pagkakaiba nun? Nameke ka ng papeles para makarating ka para magkaroon ka ng US citizenship. Dito sa mga nagnakaw. Puta, mas kapani-paniwala pa yun eh. Nagnakaw ka ng delata, di ba? Kulong yun. Bakit? Magnanakaw eh. Pero tignan nyo naman yung katwiran nun. Hindi ka ba maniniwala? 2 delata ninakaw. Dahil wala siya maipakain eh. Oh, anong pagkakaiba nun? Bakit yun ikukulong natin? Si Sylvester Elrich, si Elrich Sylvester, iboboto natin sa Senado. Lahat po yan. Lahat ng mga krimen na ganyan, pwede mo maugat sa kahirapan. Saan ko ba narinig yun? Nakalimutan ko na tuloy kung saan ko narinig yung kwento na yun. May kwento na kaya siya nagdodroga dahil walang pangkain eh. 2 dilatang sardinas. O wag naman sardinas, puta, magnanakaw ka na rin lang Alam niyo po, yan yung mga nagnanakaw na sardinas. Dapat yan, Bartolina eh. Magnanakaw ka na rin lang, corn beef na. Puta. Magnanakaw sa tindahan o sa grocery. Sardinas. Puta, kahit na mailabas mo yun eh. Sardinas na naman tayo. Pasensya na anak, yan lang nanakaw ko eh. Ay, alam niyo yung mga ganong uri ng pagnanakaw. Bartolina na yun kasi magkatabi lang yun eh, di ba? Corn beef tsaka ano? Corn beef tsaka o kaya makarel man lang.
Mas nakakaawa po yun. Alam niyo meron talaga akong meron talaga ako yung nobela yun, eh, Luha ng Buhaya yata, Luha ng Buhaya. Putya, ang ginawa niya, talagang hindi ko napigilan yung iyak ko. Binabasa ko yun. Mga sinaunang tao, eh, mga nagsusulat ng manobela noon. Luha ng Buhaya. Alam niyo kung ano yung ninakaw niya? Ninakaw niya yung ulo ng lechon. Tapos yun yung handa nila, Noche Buena nila. Ulo ng lechon. Maya-maya yan na yung huhulihin na siya ng mga pulis. Dahil gusto niya magkaroon sila ng Noche Buena ng ulo ng lechon. Grabe, nagiba ako dun. Nung binabasa ko yun, no? Puta. Ang galing nakalimutan ko kung sino, ano nyo nga po kung sino nagsulat nun. National artist yun, eh. Putyang tindi nun, no? Ninakaw niya yung ulo ng lechon. Tapos, yun yung handa nila. Maya-maya, hinuhuli na siya ng pulis. Ang sakit sa dibdib ng mga Luha ng Buhaya. O, di ba? Ano na? Nobelang isinulat sa Pilipinas. Yan, Amado B. Hernandez. National artist yan kung hindi ako corn beef mo. Ano po pagkakaiba nung sinasabi ni Tulfo na napilitan siya mag-TNT dahil may binubuhay siya? Mas malupit yun. Pero ang galing magsulat niya ni Amado B. Hernandez. Yan lang po ang ating topic. Ngayon, tuloy natin yung kwentuhan natin sa pamamagitan ng inyong mga katanungan. Akala ko si Martin Romualdez ang sumuli. Hindi ba